guys, magandang hapon sa lahat ng ating kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa lahat ng mga OFWs sa labas ng bansa. Guys, Happy New Year sa ating lahat. So, panibagong taon, panibagong hamon, panibagong misyon. Ito, nandito tayo ngayon sa isang lugar na kung saan medyo malilim na lugar. So maraming malaking puno ng kahoy. Iba't ibang puno ng kahoy ang makikita nyo dito. Pero kadalasan, yung makikita nyo dito, malalaking puno ng mangga, no, sa lugar na to. Yan. So, pumunta kami dito kasama yung ating bayaw. Yan po. Yan siya. Yan. Kasama yung aking bayaw. Yan. Mayroon pala silang kunting bakuran dito na kung pansamantala, no, na kung saan mayroon silang may alaga dito, no. Yung lugar na to, hindi ko babanggitin kung saan. Actually, lumaki na rin ako sa lugar na katulad nito, mga kababayan, sa probinsya, sa Negros Occidental, no. Actually, tubong Bisaya po ako, no. Sa Negros Occidental, halo-halo po yung salita doon. Ilonggo, Cebuano, mayroong Waray, at mayroon ding Tagalog. Yung Tagalog, yung salita nila, ibig sabihin nakakarating na ng Maynila. So ngayon pagdating doon, ang tawag sa kanila, no, alog. Mga alog ang tawag sa kanila. So, sa Manila, pag nakarating ka at marunong ka na magtagalog, pagdating doon tawag sa iyo, mayabang na, mayabang. Kasi Tagalog eh. Sa Bisaya, ang tawag sa iyo, hambog na, kasi siyempre, marunong na mag Tagalog. So, kahit salita ng Bisaya nakalimutan na, puro na Tagalog, no? Yan, kaya ang tawag ng mga Bisaya doon sa mga Tagalog na galing ng Manila, alog, no? Kaya mga Bisaya, salip ng hambog, ang tawag sa kanila mayabang na. Ayun, actually, hindi tayo, iyan ang pag-usapan natin. Patalas-talas pa lamang yan, no? Importante malaman niyo kung nandito ako, kasi kagabi pagod na pagod. Hindi kami pagod na pagod sa paghanda, no? Pagod na pagod kami dahil halos hindi ka makakatulog sa mga maririnig mo, mga paputok. Sobrang ingay, guys. At number one, yung mga motor na nag-iingay, no? Tapos na yung New Year, pag sapit ng bagong taon, alas 12, after that, dapat matutulog na, pero ang dami nag-iingay. Super ingay yung hindi pa nagsawa sa narinig nila ng mga paputok. Yan, nag-iingay pa ng motor. Grabe. Alas 4 na, nag-iingay pa rin ng motor. Anong ibig sabihin nun? Ayun, siguro, katuwaan lang, kasi siyempre, kailangan pag nirevolusyon mong motor, sobrang lakas. Sa mga katulad natin na medyo nasa tamang edad na, parang naging karanasan na rin ng pag-iingay ng mga paputok, mga motor. Yung iba niya kung ano-ano ginagawa, basta makapag-ingay lang. So kadalasan ngayon, motor na. Ayan, yung mga kalansay ng motor, yung hindi kalansay ng motor, kinakalansay. Tapos tanggalan ng muffler, tapos may nilalagay sila doon na pag nirevolusyon talagang pumuputok-putok.
ano? Kaya sobrang ingay, kaya ang iba tulog na, ano? Nagising pa dahil sa sobrang ingay ng motor. So kawawa naman yung ah, gusto na matulog, hindi makakatulog. Kaya nandito kami ngayon sa lugar na to, palipas oras. Wala kaming ibang gagawin dito, no? Pumunta lang para magpalipas oras. Kasi maganda itong lugar na to, medyo malamig. So pero babanggitin ko lang mga kaibigan, kagapay. So dahil sa nabanggit ko kanina, panibagong taon, panibagong hamon at panibagong mission, no? Kaya dapat maging handa na tayo. Ayan, kadalasan kasi ang aking ginagawa, walang iba kundi habang hawak ko ang cellphone, namomonitor ko yung mga samot-saring reklamo sa labas ng bansa, group chat, no, ng mga OFWs na monitor ko. Ito ang naging problema. Marami sa ating mga kababayan, mga kaibigan, na ng ibang bansa, pero ang nangyayari pagdating sa labas ng bansa, parang ginagawa nila, parang bumibisita na lang doon. Ang iba talagang seryoso na aalis para maghanap buhay sa labas ng bansa, para maiahon ang pamilya, maiahon sa kahirapan. Ang naging problema, hindi maiwasan pagdating doon, lalo na sa Middle East country, iba ang kanilang tinatawag na customs and traditions, rules and regulations. Yung batas pagdating sa Middle East country, napakahirap. Kaya marami sa ating mga kabayan ng mga OFWs na pagdating doon, ilang buwan pa lamang, sa kanilang mga employer, gusto nang umuwi. Samantala, bago umalis yung mga yan, mayroong mga pinirma na kontrata na kung saan yung kontrata na yan dapat ay masusunod. Yung kontrata na yan, isa sa mga batas na ipinatupad ng ahensya ng gobyerno, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa labas ng bansa, na kailang patutunguhan na dapat, pag ikaw ay pumirma sa batas na yan, dapat yan ay susundin mo. Ang nakakapagtaka mga kaibigan, marami sa mga OFW, sa mga kababayan natin, ilang buwan pa lamang gusto nang umuwi. Nagtataka ako, di ba yung mga OFWs bago umalis ng Pilipinas ay dumaan ang tinatawag na training or pre-departure orientation seminar? Dapat lahat yan ay nalaman ng mga kababayan natin na pagdating sa labas sa bansa, dapat doon sila nakapokus sa pinirmahan nilang kontrata. Dapat alam nila, at oras na may problema, dapat alam nila kung yung problema na kanilang kinakaharap ay may nalabag ang kanilang employer. Kasi bakit? Gusto nilang umuwi dahil nahirapan lang sa trabaho. Kaya lagi kong tinatanong, gusto nang umuwi. Kasi hirap sa trabaho. Hindi na daw kaya. Alam niyo mga guys, kung ikaw ay may mahal sa buhay katulad niya, pagdating sa labas ng bansa, nagka-problema, dapat alam mo rin. Kasi bakit? Hindi basta-basta na yung isang OFW pag alis ng Pilipinas, nahirapan lang sa trabaho, pwede niya siyang pauwiin. At ikaw na asawa o mahal sa buhay dito sa Pilipinas, dapat alam nyo rin kung anong batas mayroon na pinirmahan ang inyong mahal sa buhay doon bago umalis patungo sa labas ng bansa. Bakit? Ay bawat problema na kakaharapin o batas na nilabag ng kahit sino man ay may pananagutan. Mananagot ka, kaya dapat magiging maingat. Sila ay umatin ng PIDOS o Pre-Departure Orientation Seminar, no?
na dapat lahat malalaman nila yung nararapat nilang gawin at hindi pagdating sa labas ng bansa. Ang nakapagtaka lang, bakit dumaan ng PIDOS? Bakit parang wala pa rin silang alam? Kaya kadalasan, ang nangyari ganito. Maraming mga OFWs na talagang malalaman mo kung sila ba, ano ba talagang pakay nila. At dapat sisiguro din ng isang training center na pag itong OFW na dumaan sa inyo, dapat siguraduhin nyo na mayroon talagang silang natutunan. Hindi lang yung nag-implement lang kayo ng training, pero pagkatapos ng kanilang mga training, parang wala lang, super excited kasi makaalis na. Ang tanong, mayroon ba silang natutunan sa inyong mga training center? Maraming PIDOS dyan, no? Maraming mga PIDOS center na kung sa ano lang ibang pakay din naman, wala din pakay, kundi basta makapag training lang, mga OFWs, may issue ng certificate. At ito number 1, makapagbenta kung ano-anong binibenta dyan sa inyong mga PIDOS. So, okay na, no? Kaya, bakit ko nalaman? Lahat ng may problema, tinatanong ko kung saan kayo nagPIDOS bago umalis ng Pilipinas. Kaya marami pala mga PIDOS dyan na nag-conduct lang ng seminar, pero walang ibang pakay kung hindi makapagtinda lamang ng kanilang mga paninda, ano? Kunyari nagpipidos. Tapos ito ang training certificate, pero yung utak walang laman. Itong mga OFWs na umalis. Oh, alam ko kung anong mga pidos yan na mayroon diyan, no? Pagdating sa problema, wala na silang pakialam. Yun pinaka-disadvantage ng isang PIDOS. Na maraming nagpipidos, pero yung mga OFWs, wala namang natutunan. Bakit? Nakapokus sa kanilang mga paninda lamang, no? Binta para kumita. Kaya sinasabi yung pag sinasabing non-government organization, that is non-profit organization. Paano mo sabing non-profit organization na maraming tinitinda sa loob ng PIDOS, no? Non-profit. Yun pala ang daming binibenta sa loob ng PIDOS, no? At ito pa isa, ewan ko lang, bakit maraming nagpipidos, maraming nakakaalis, hindi naman dumaan sa PIDOS ng mga provider accredited ng UWA, mayroong mga certificate, nakaalis kasi may tinatawag na in-house PIDOS. Pero tandaan ha, mga kaibigan, halos lahat na dumaan sa in-house PIDOS, yan ang nagkakaroon ng mga problema. Kaya may nakausap ako, isa sa mga recruitment agency, sir, alam niyo ho ba, ang trabaho namin magre-recruit lang, magpa-process lang mga requirements, lahat ng mga OFWs na paalisin namin. Pero ang nangyayari, kami po ngayon binigyan ng authority na mag-conduct ng training or departure orientation seminar. Ang naging problema, sir, ganito, yung mga OFWs namin pagdating sa labas ng bansa, ang naging problema, refuse to work. Yun. Bakit? Lahat, pag yan ay hindi na nagtatrabaho, hindi lang sila mapik, hindi lang ang OFW may problema, pati ang kanilang ahinsya ng recruitment agency na kung saan sila nagpapalis, lahat maapektuhan. Ang tanong, sino ang may pananagutan?